Huwag kayong maniwala, lalo na't nakakita na kayo ng aso. Yung sinasabi ko kahapon, korkor na nagaan yung likantro, sila yung mga aswang na nagiging aso. Kita nyo naman kung tumingin, di ba? Tapos sabi pa ni Sir Ernie, di gumagaling yung sugat ni Sir Magnus sa leeg. Baka dahil dun sa asong yun. Sakit yan ang pinapakalat ng mga aswang. Kasi malapit na ang kabilugan ng buwan. Yung mga aswang sa katutubo, magpaparami na naman ang lahi. Noong 90s, sa isang liblib na nayon sa Kabisayaan, umabot kami ng nanay ko sa paglalako ng special offer na produkto. Sa syudad kami nakatira, pero kapos kami sa pera, kaya sumali kami sa ganung trabaho. Mula sa pabango, pampahid para sa sakit ng katawan, at higit sa lahat, isang napakalaking puting bote ng lotion. Yan ang masasabi kong pinakamabenta sa paninda namin. Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza. Katulad ng iba, gusto ko ring magbahagi ng kwentong aswang. Ang totoo niyan, sa tatay ko po itong istorya. Para mas lubos po ninyong maunawaan, gagamitin ko ang point of view niya. Ako nga pala si Aster. At ito ang kwento ng Tatay Abner ko. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Dear Esperanza YouTube channel bilang suporta sa ating channel. Special offer po! Special offer kayo dyan! Pwedeng cash, pwede hulugan! Masakit ba ang katawan ninyo sa maghapong pag-aararo? May pampahid kami para sa inyo! Special offer! Special offer, lotion, pabango! Special offer kayo dyan! Nay, parang boundary na to ah. Balik na tayo, no? Oo nga eh. Yung nasa kabilang sityo, yan na yung sinasabi nilang sityo katutubo. Pero alam mo anak, parang gusto ko rin magtinda dyan. Nako, Nay, baka mapahamak pa tayo dyan. Tsaka kung mga katutubo nga yung nandun, malamang mas okay pa yung pampahid nila. Organic pa sigurado. Pero mas mabango naman tong atin, di ba? Pero sige na nga, wag na tayo riyan. Hindi ako handang makakita ng aswang kung sakali. Nay, totoo kaya yung sinasabi nila na may mga aswang dyan? Ewan ko anak, pero mas mabuti na yung maingat. Kahit may itim na luya tayo na proteksyon, hindi pa rin natin alam kung gaano kasama yung pwede nating makaharap. Kaya tara na, umiiwas na tayo. Oo nga po, sakto rin tong pagbalik natin. Hapon na, di na magre-reklamo yung mga kasama natin na aga nating umuwi sa boarding house. Sinabi mo pa anak. Ay, inggit lang yung mga yun sa atin. Tayo, hindi umuwi ng zero ang kita. Samantalang sila... Binagtas namin pabalik ang daan. Sa madamong bahagi ng gilid ng kalsada pa kami dumadaan dahil hindi sementado ang daan sa bahaging yun. Mapapadaan kami sa malaking puno, hindi kalayuan sa boundary, nang may napansin kami ni nanay. Nay, yung aso, tignan niyo po. Parang wala naman tayo nakitang hayop na dumaan dito kanina, di ba? Diyos ko anak, baka asong baliw yan. Tignan mo naglalaway na. Nay, kung tatakbo tayo, kakayanin niyo po ba? Naku anak, hindi ko alam. Pero may pagpipilian pa ba tayo? Ay, sige na, subukan na lang natin. Nay, nakita niyo po yung barbed wire na bakod sa palayan? Pagbilang ko ng 3, takbo tayo papunta ron ha. Teka, akin na po muna yung bag niyo. Sige anak, uumpisahan mo na. Parang namumula na yung mga mata ng hayop. Nakakatakot sobra. 1, 2. Sumunod ka na anak. Hindi pa ako tapos magbilang. Nauna nang tumakbo si nanay. Naiwan ako. Ako ang hinabol ng aso.
Binilisan ko palalo ang takbo ko. Parang mas malala pa sa marathon. Nang makita ko na ang bakod na tatawirin namin, sakto namang naabutan na rin ako ng aso. Napaupo ako sa damuhan, hinihingal, nanginginig, pilit nag-iisip ng gagawin. Hindi naman niya ako agad inatake. Lubayan mo ako! Huwag ka lalapit sa akin! Lubayan mo ang anak ko! Heto, mga bato! Umalis ka riyan! Alis! Ang pamahid, maanghang to. Isasaboy ko to sa kanya. Nanginginig ang kamay ko habang kinakapa ko sa bag ang pampahid. Maliit lang, parang lotion lang ang itsura. Pero alam kong maanghang. Sakto, sample na bukas na ang nakuha ko. Binuksan ko agad. Hindi inaalis ang tingin sa asong parang nakangisi pa. Lumayo ka sa akin! Eto, sa'yo to! Itinutok ko ang plastik na lalagyan at mariing pinisil. Tumama sa kanya. Napaangil siya. Umatras sandali. Ibinato ko pa ang bote at tinamaan ulit. Sakto namang nakatayo na ako at nakasampa sa bakod nang tumahol siya at muling lumundag papunta sa akin. Ay, Diyos ko anak. May bumaril sa aso. Buti na lang talaga. Grabe, Nay. Muntik na ako. Diyos ko po. Manang, Totoy, ayos lang kayo? Muntik na kayo dun sa aso ah. Nay, mga sundalo. Baka bawal tong lugar na napasukan natin. Lagot tayo. Ay nako, mga sir. Salamat at dumating kayo. Kung hindi baka nabakunahan na ng ngipin ng asong pang-upo ng anak ko. Bakit ba kayo umabot dito sa paglalako? Halos wala ng mga bahay dito ah. Nakikipagsapalaran lang po mga sir. Kailangan talagang kumita maghapon. Naku, paano yan? Papadilim na. Maglalakad pa kayo papuntang sentro? Tapos baka makasalubong nyo na naman yung aso. Tatakbo na naman kayo. Paano kung wala nang tutulong sa inyo? Mas mabuti pa sumama na lang kayo sa amin. Sa kampo na kayo magpalipas ng gabi. Sir, marami po ba kayo sa kampo? Sa tingin ninyo may makakabili kaya ng paninda namin doon? Ayos ka rin, Manang ah. O ano, Sir Magno, sama na natin sila? Ikaw ang bahala, Sarge. Ayoko lang ng pasaway at gala ng gala, ha? Ay naku sir, maraming salamat po. Panghako, magbibehave kami ng anak ko. At siya nga pala, magaling magbasahe itong anak ko. Naku, mga sir. Marunong lang po. Hindi yung sobrang galing. Nanay naman eh. Baka sundalo yan. Sanay sa bugbugan. Baka kaliti lang sa kanila yung masahe ko eh. Tignan natin mamaya kung may magpapamasahe at kung makakabenta kayo. Tara na ho! Habang binabagtas namin ang bakod papunta sa mas masukal na bahagi ng lugar, doon namin lubos na nakilala sina Sir Ernie, assistant ni Sir Magno, ang leader ng grupo. Hindi kita ang kampo mula sa kalsada dahil sa kapal ng mga puno. Pagpasok namin, bumungad ang ilan pang sundalo. Hindi aabot sa 10 lahat. Okay lang po ba sa inyo kung sa kusina kayo matutulog? Puro lalaki kasi yung nasa kwartel. May malapad namang papag doon. Walang problema sir. Sanay naman kami sa maliit. Sa totoo lang, barong-barong lang din ang bahay namin sa syudad eh. Sige po, sa kusina na kayo mamaya. Pero ngayon, tara muna rin sa mga kasama ko. Tignan natin kung may magugustuhan sila sa paninda nyo. Maraming salamat po sir. Malaking bagay na yon kahit isa o dalawa lang ang mabili. Anak, akin na nga pala yung bag ko. Pasensya na, ikaw pang nagbitbit kanina. Nay, bakit kaya may mga sundalo rito? Alam kaya nila na yung kabilang sityo, sinasabing may mga aswang? Shh! Huwag kang magtanong ng ganyan dito anak. Kung ano man ang dahilan nila sa kanila na yon. Ang mahalaga, mabait sila sa atin at tinulungan nila tayo.
Tinawag ni Sir Ernie ang mga kasamahan niya. Nagkumpulan sila sa paligid namin at isa-isa nilang tiningnan ang mga paninda. Masaya kami na may napili sila sa mga yon. Pinakain din nila kami ng hapunan at binigyan ng magagamit na sapin at kumot sa higaan. Pasensya na kayo ha. Ganyan talaga yung mga yun. Ayos lang po, sir. Okay na to. Hindi nalalamigin itong anak ko rito. Sir, oo nga po pala. Wala bang magpapamasahe sa inyo? Sa aming lahat dito, si Sir Magno ang pinakamataas ang ranggo. Kaya hanggat hindi siya nagpapamasahe, wala kayong aasahan. Buti na lang po, bumili kayo ng paninda namin kahit hindi siya bumili, sir. Ah, yung ganun? Ako na bahala doon. Sa kanya ko na lang isisingil, sa totoo lang. Nako, mapaparusahan ka ba niyan, sir? Huwag niyo na isipin yun. Ako na bahala kay Sir Magno, no? Nay, mukhang stricto pa naman siya. Paano kung bigla siyang magalit tapos pagbabarilin na lang tayo? Naku, ginawa mo namang psycho si Sir. Toy, hindi ganun si Sir Magno ha. Seryoso lang talaga yung tignan pero makatuwiran yun palagi. Iniwanan niya kami matapos pa ang ilang minutong pag-uusap. Si nanay, siguro dahil sa pagod, ilang segundo lang pagkahiga ay naghihilik na. Samantalang ako naman, dilat na dilat at nakikiramdam sa paligid. Malakas ang huni ng mga kuliglig, pero may iba pa rin akong naramdaman. Ha? May naglalakad sa labas. Baka sundalo to ah. Binabantayan siguro tayo. Sinasabi ko na nga ba? Susugod ka rito ha? Lagot ka sa akin ngayon. Hala, si Sir Magno yun ah. Mabilis akong bumangon at tumakbo papunta sa likurang pinto ng kusina. Kawayan lang yun, kaya may mga siwang. Sa una, puro dilim lang ang nakita ko. Pero nang masanay ang mata ko, biglang lumitaw ang nagbabagang pares ng mga mata. Kasunod ang figura ni Sir Magno. Iwinasiwas niya ang magkabilang kamay, may hawak na mga punyal. Nagpambuno sila ng aso. Grabe, ang lupit ni Sir. Nasasabihin niya yung bilis ng aso. Naku, natumba siya. Naku, babawan na siya. Lagot ka ngayon! Anak ng aso, buwisit! Natali ako sa leg ng mga kuko niya. Ayun, tumakbo na yung aso. Tinamaan siguro ni Sir. Pero naku, mukhang kailangan niya na tulong. Sir Magno, ayos lang po ba kayo? Oh, Totoy, gising ka pa pala. Nakita mo ba yung nangyari? Abner po pangalan ko, Sir, hindi Totoy. Pero, opo, nakita ko po yung laban niyo ng aso. Ang galing niyo talaga. Abner pala. Bakit gising ka pa? Naninibago lang po siguro ako rito sa lugar, Sir. Hindi agad ako nakatulog. Tapos may naramdaman akong naglalakad sa labas ng kusina. Parang paikot-ikot kaya nakiramdam po ako. Ako yon kanina. Nakasanayan ko na kasing dito magpaantok sa bahaging to ng kampo. Pero parang alam niyo na pong susugod yung aso, Sir. Narinig ko yung sinabi niyo kanina tsaka parang hindi normal na aso yun, no? Baka baliw na aso lang yon. Gala ng gala. Pero Sir, yung mga mata niya kanina, parang nagbabaga. Hindi kaya aswang yun? Aswang? Nako, hindi aswang yon. Nagpapaniwala ka pala sa mga ganyan. Kaya nga hindi dapat umabot sa boundary ng Katutubo. Sir, hindi naman po kami pumasok sa sitio Katutubo. Kahit na, hintayin niyo pa bang may masaktan bago kayo mag-ingat? Kayo mga taga-syudad talaga, matitigas ang ulo. Dala lang po talaga ng pangangailangan, Sir. Sige na, matulog ka na. Gagamutin ko lang tong mga galos ko. Huwag kang mag-alala, magpapadala ako ng 2 bantay dito sa kusina. Sir, sandali lang po. Kayo po ba, naniniwala rin sa aswang? Huwag ka nang makulit, Totoy. Itulog mo na yan. Ang daya naman ni Sir, ayaw umamin. Pero sige na nga, ang galing niyo pa rin makipaglaban. Idol pa rin kita, Sir.
Narinig ko pa ang tawa niya kahit malayo na. Tahimik na ulit sa bahaging yun ng kusina. Pero doon naman ako kinilabutan. Pakiramdam ko kasi may mga matang nakatingin sa akin. At parang naririnig ko pa ang hingal ng aso. Nanay ko, baka nandyan lang yung asong ulol na yun. Pasok na nga ako. Oy, Abner. Sa kapag galing ha? Matulog ka na. Nag-usap lang kami ni Sir Magno, Nay. Nagro-ronda kasi siya sa labas. Ay, gano'n ba? Pahiran mo nga saglit ng linament yung binti ko. Ngayon pa nangalay kung kailang nakatulog na ako. Sige po, Nay. Teka, kukuha lang po ako ng pamahid. Nay, yung sample nyo na liniment yung gagamitin ko ha. Yung sa akin kasi nagamit ko kanina sa aso tapos naibato ko pa. Ay, okay lang yun, anak. Ay, yung sa akin na lang ang gamitin mo. Sige na, bilisan mo na para makatulog ka na rin. Antok na antok pa ako. Ilang minuto ko ring minasahe ang binti ni nanay ng gabing yon. Nang marinig ko nang naghihilik na rin siya, itinigil ko na. Sa labas, narinig ko ang paparating na mga boses. Ang mga magrorondang sundalo na pala. Nag-usap sila tungkol sa mga aswang, pero nagtawanan din. Sa wakas, nakatulog rin ako. Madaling araw na nang magising kami ni nanay dahil may pumasok na sa kusina. Pasensya na po kayo ha. Ganito talaga yung oras ng gising namin. Diretso na agad dito sa kusina. Ayos lang po yun, sir. Kahit kami sa syudad, madaling araw din nagigising sa ingay ng mga kapitbahay. Kape po muna kayo. Sabi pala ni Sir Magno, pasasamahan daw niya kayo ng 2 sundalo pag maliwanag na. Ihatid na kayo pa uwi para makapagpahinga pa kayo. Ay nako, maraming salamat po kung ganoon, sir. Baka nag-aalala na rin yung mga kasamahan namin eh. Hindi kami nakauwi kagabi. Dapat pala, hinatid na lang namin kayo kahapon, no? Sir, kung nagpahatid kami kahapon, di sana hindi nadagdagan ang kita namin. Hulog ng langit talaga yung nangyari kahapon na yun sa amin. Ibang level din ng determinasyon at diskarte nyo, Manang Esme, ah. Ganun po talaga kapag matindi po ang pangangailangan, sir. Bilib ako kay nanay, kaya hindi ako nangungulit sa kanya. Hindi lang siya masipag at matyaga, kundi matapang pa. Katulad ng sinabi ni Sir Ernie, sinamahan nga kami ng 2 sundalo sa pag-uwi. Hindi na kami nakapagpaalam kay Sir Magno dahil nagpunta raw ito sa gubat para mag-ehersisyo bago magkape. Pagdating sa boarding house, nag-umpukan kaagad ang mga kasamahan naming gising na. Bida si nanay sa kwentuhan noon, samantalang natulog naman ako saglit. Pagkatapos ng tanghalian, saka pa lang kami nagtinda ulit. May nakita ko kahapon na magkasangang daan, anak. Hindi man kalaparan pero may mga bahay akong natanaw sa dulo. Doon tayo ngayon. Basta, wag na tayo ron sa boundary na ha. Oo na. Hindi na. Nakakatakot. Baka gumagala pa yung asong ulol na yun. Pero baka hindi na siya makagala ngayon, Nay. Nakalaban pala ni Sir Magno yung kagabi. Nakalaban ni Sir? Paano mo naman nalaman yan? Gumala ka pa ba habang tulog ako kagabi? Hindi po ha. Hindi ko lang nasabi kagabi kasi baka hindi na kayo makatulog. Alam kong pagod na pagod kayo dun sa takbuhan natin. Naalala niyo yung nagising kayo tapos nagpahid kayo ng liniment? Yun pala yung sinasabi mong nag-usap kayo ni Sir sa labas? Opo, grabe, Nay. Sobrang tapang ni Sir Magno. 2 punyal yung panlaban niya sa aso pero Nay, pakiramdam ko talaga. Hindi normal yung aso. Baka nga asong-aswang pa. Namumula yung mga mata niya sa dilim. Anong sabi ni Sir? Hindi ba siya nasaktan? Nakalmot siya sa leeg, Nay. Pero hindi niya sinabi kung aswang ba o hindi. Ang weird lang, parang alam na niya na susugod yung aso sa kampo. Naku, baka mamaya tayo pang sadya nun.
ano po gagawin natin, Nay? Babalik na lang po ba tayo ng syudad? Anong babalik? Hindi Ang gagawin natin, mas mag-iingat tayo. Kapag walang masyadong bahay o tao, alerto tayo palagi. Teka. Ayan may kasalubong tayo. Alokin natin. Special offer po, sir! Special offer! Special offer? Anong meron dyan? May gamot ba kayo sa hangover? Ay, sir, wala kaming gamot sa hangover. Pero may maganda kaming pampapahid. Napansin ko iika-ika kayo maglakad. Gusto niyo ng sample? Magaling magmasahe tong anak ko. Nasobran po kayo ng inom kagabi, sir, no? Para may mga pasapa kayo. Ganito talaga ako kapag napaparami ng inom. Nagiging makulit. Nainis na nga yung mga kasama ko kaya binugbog ako. Naku, sir, kayo lang yata ang nabugbog na natatawa pa. Alam ko naman kasing kasalanan ko. Kaya tinatawa ko na lang. Kasi pag uminom ako kahit papano, nakakalimot ako sa hirap ng buhay. Kawawa naman po kayo, sir. Teka, saan po ba ang bahay nyo? Doon ko na lang kayo hilutin para makapagpahinga kayo. Libre na po yung masahe basta kumuha po kayo ng konting paninda. Medyo malayo pa yung bahay ko rito Pero tignan ko nga yung mga paninda nyo. Ay, sir, baka galit na sa inyo si Mrs. kakainom ninyo. Heto, pabango namin. Iregalo nyo to sa kanya. Itong lotion din po, sir. Ang bango nito at maganda sa balat. Malaki to pero mura lang. Amoy nyo po. Aba, mukhang malaki nga yung lotion nyo Yan ang gusto ko. Siguradong matutuwa si Mrs. Mahilig yun sa mga ganyang amoy. O ano, sir, ilan kukunin nyo? Bibigyan namin kayo ng discount. Kung alam lang namin bahay nyo pwede pa naming hulugan yan Buwanan naman ang singil. Ayos tong special offer Sige, 3 nitong lotion. Isa kay ate, isa kay lola kong feeling bata pa. Ang dami nyo po, sir Pero lotion lang talaga? Ayaw nyo nitong perfume o pampahid sa sakit ng katawan? Ayoko ng mga yun. Matapang ang amoy ng perfume tapos yung pampahid, amoy gamot. Parang ang tanda ko na. Bawasan nyo rin kasi ang pag-inom, sir. Para hindi kayo umitim at mukhang dugyutin. Tapos araw-arawin nyo tong lotion pampaputi yan. Sige, may kinig ako sa'yo, Manang. Eto bayad. Keep the change na. Iinom ko lang din naman yan Naku, maraming salamat po, sir. Parang anghel kayo na pinadala sa lupa. Hoy, wag ganyan, Totoy. Hindi pa ako patay. Ay, palabiro po pala kayo, sir. Naku, maraming salamat po talaga, sir. Kahit umuwi na kami ngayon hindi na kami zero. Teka nga. Kung may gustong bumili ulit sa amin ng lotion, saan ba kayo mahanap? Sa tapat lang po ng butika sa sentro. Paupahan ni Cap Celso. Ayos. Pero taga-sentro ba kayo? Taga-syudad po kami, sir. 1 linggo kaming iikot dito sa Nayon. Kadarating lang namin nung isang araw. Sige, tatandaan ko kayo. Hanapin ko na lang kayo sa sentro. Ako naman si Ikoy. Lampas ng katutubo ang bahay ko kaya mahirap puntahan. Oo nga po, sir. Bawal talaga kami ron, hanggang boundary lang kami ng sentro. Alam ko naman kung bakit. Kaya mahaba talaga lakad ko pa uwi. Binabagtas ko yung bundok, diretso na yun sa amin. Kaya siguro kayo naglalasing, sir, no? Para hindi masyadong matakot pag dumaan sa gubat. Sinabi mo pa. Tuwang-tuwa kami ni Nanay ng araw na yon dahil nakilala namin si Sir Ikoy. Para lang siyang palaboy sa kalye kung nagkataong sa syudad siya makikita. Pero mataba pala ang bulsa at galante. Nakabenta pa kami ng liniment sa ilang bahay na nasa gitna ng palayan. Pagkatapos noon, masaya kaming umuwi ni Nanay. Alam mo, anak, naisip ko lang Parang tinakot lang talaga tayo nung asong humabol sa atin Parang tinetesting lang yata yung determinasyon natin. Akala siguro mapipigilan tayo sa pagtitinda. Oo nga, Nay. Pero nalagpasan natin yung pagsubok kaya eto, ang dami nating benta. Dumaan ka dyan sa bakery, anak. Bili ka ng pangmeryenda bago tayo umuwi. Nagutom din ako bigla. Nasa tapat lang din ng boarding house namin ang bakery.
Katabi yun ng nag-iisang butika sa lugar. Parang tomboy ang nagbabantay doon, kaya nag-alangan pa ako kung ano ang itatawag ko sa kanya. Ano ka dyan? Daisy ang pangalan ko, oy. Alam mo, ikaw lang ang kilala kong special offer na parang laging nauutal. Kasi, Ano na naman? Alam mo kung lolo ko yung kausap mo, nasupalpal ka na. Sabi ko, Daisy. Ikaw, anong pangalan mo? ako naman si Abner. Pasensya ka na, Daisy. Sa totoo lang, nalilito kasi ako kung anong itatawag ko sa'yo. Miss ba o... Miss, natural. Kita mo naman tong hinaharap ko, di ba? Hindi to fake, hoy. Miss pala talaga. Akala ko kasi mister eh. Yung gupit at kilos mo kasi. Ayos ka rin, Abner, ah. At least nagtanong ka muna. Alam mo, may kaibigan akong closet queen. Pag nandyan pamilya niya, tol tawagan namin. Pag wala, sis. Ako, puro barako kasama ko sa bahay, kaya nasanay na akong gumalaw gaya nila. Pag nag-inerte ako, may libreng sapak akong natitikman. Grabe, ang bayolente naman ng pamilya mo. Pero may ganyan din naman sa syudad eh. Kami dahil nagtitinda, mas maigi na yung maingat, diba? Nakakatakot makipag-away sa probinsya. Buti alam mo, yung ibang taga-syudad kasi, kabaligtaran mag-isip. Bilin talaga yan sa amin. Dahil naglalako kami, dapat friendly at magalang sa customer. O siya, ano bang tinapay ang bibilihin mo? 3 hopya, 3 pandekoko tapos 2 lift. I-plastic mo na lang para hindi ko na ibalik yung bote. Baka makalimutan ko pa. Hiramin mo na yung bote, hoy. Ako nang bahala kumuha sa inyo pag di mo na naibalik. Sigurado ka? Oo naman. Dito na ako nagdalaga sa bakery. Kilala ko na mga galawan ng mga customer dito. Taga rito ka rin ba? Oo, taga rito lang ako sa Nayon. Pero sa sitio looban talaga kami. Kita mo yung pasok na daan sa tabi ng bahay ni Kap? Oo. Sabi nga nila maraming bahay doon kaya hindi kami ina-assign ni nanay dyan eh. Binigay nila yung area sa ibang hindi magka-partner. Nanay mo pala yung lagi mo kasama? Akala ko matandang kasamahan nyo lang eh. Sipag nyo namang mag-ina. Mahirap kasi makahanap ng regular na trabaho sa syudad. Kaya pinatos na namin tong pang-special offer. Ang tapang nyo rin ah. Nakakita ko. Umaabot kayo doon sa boundary palagi. Ibig sabihin, malapit na kayo sa sitio Katutubo. Ay naku, hindi kami umabot dun. Bawal yung area na yun eh. Puti naman. Pero alam mo Abner, kahit hindi pa mismo sa sitio, delikado pa rin banda sa boundary. Delikado? Bakit naman may mga sundalo nga nagkakampo ron, di ba? Ano bang alam ng mga sundalo sa mga aswang, no? Sigurado yan. Hindi naniniwala. Hindi rin marunong kumilala. Lalo na sa mga kurkur na nagaan yung likantro. Kurkur? Na nagaan yung likantro? Ano yun? Hoy, Abner! Ano ba? Aabutan ka na ng takip silim dyan. Hindi pa tayo nagmimerienda. Kung gusto mo, ihapunan mo na lang yung tinapay. Pero ako, hindi. Kaya bilisan mo na dyan bago ka pa makipagdaldalan. Naiinip na yung nanay mo kakahintay oh. Sige, balik ka na lang pag may oras ka ulit, Abner. Si nanay talaga. Lumalabas yung pagka-eskandalosa pag gutom. Eto soft drinks mo. Tama yan, baka maisipan mong ibalik yung bote mamayang gabi. Bago ako magsara, kwentahan ulit tayo. Eto na bayad ko. Sige Daisy, mamaya na lang ulit. Sakli mo. Pagkatanggap ko ng sukli, tumawid na ako sa kalsada, bitbit ang tinapay at soft drinks. Tinalakan pa ako ni nanay, kaya halos hindi ako sumagot. Yun lang kasi ang paraan para tumigil din siya. Hindi na ako nakabalik kay Daisy ng gabing yun. May isa kasi kaming kasamahan na sumama ang pakiramdam. Ang sabi nila, nabati raw. Kami naman ni nanay, tahimik lang. Pero kahit papano'y may panlaban kami sa bate. Hindi lang namin ipinapaalam. Kinapa ko ang perdible sa garter ng brief ko. Doon nakasabit ang luyang itim ko. Kinaumagahan, ginising ako ni nanay.
Anak, gising! Naku, may maganda akong balita sa'yo. Nasa baba si Sir Ikoy. Hinahanap tayo. Si Sir Ikoy, Nay? Wala, baka order ulit yun ng lotion natin. Mukhang ganun na nga, anak. Ramdam ko pa yung inis ni Matet nang sabihin niyang may naghahanap sa atin. Si Ate Matet talaga. Siguradong inggit na naman yun. Kasalanan din niya eh. Bagal-bagal na nga maglakad, ang taray pa. Kaya hindi na natin kasalanan kung mas marami tayong benta kesa sa kanya. Diba? Magandang umaga sa inyo, Manang SB, Abner. Pasensya na't napaaga ang punta ko. Nagmamadali kasi ako. May trabaho pa buong araw. Ano pong sadya ninyo, sir? Medyo kinakabahan naman po ako. Huwag kayong kabahan. Dapat nga matuwa kayo ni Abner. Kukuha ko ngayon ng 5 pirasong lotion. Nagustuhan ng mga kapitbahay namin. Hindi raw masakit sa ilong at ang lambot daw sa balat. Ay, talaga, sir? 5? Oh, narinig mo yun, anak? Ano pang hinihintay mo? Kunin mo na sa stocks. Opo, Nay. Sir Ikoy, sandali lang po ha. Sige, maghintay lang ako rito. Naku, buti naman po at hindi kayo naglasing kagabi, sir. Presko kayo ngayon ah. Hulaan ko, nagpahit kayo ng lotion ano. Mapilit si Mrs. Manang SB. Ngiting-ngiti akong pumasok sa bodega para kunin ang mga lotion. Nilagay ko na sa plastic at bumalik agad. Ito na po yung lotion, Sir Ikoy. Naka-plastic na para hindi na kayo mahirapan. Nasa nanay mo na rin yung bayad. Kaya hindi na ako magtatagal. Maraming salamat sa inyo. Ay, ang ganda ng tattoo nyo sa kamay, sir. Ano po yan? Ato? Wala yan. Maling spelling ng pangalan ko. Lasing kasi yung kumpare ko nagtattoo kagabi. Ayun, parang ulo ng pusang ewan. Maliit pa naman. Astig nga po tignan, sir eh. Kakaibang design. Naku, bata ka talaga. Hinayaan ko na lang. Pero sa totoo lang, gusto ko sanang itapon pabalik sa kanila yung kumpare ko eh. Naku, winiwili mo naman si sir, anak. Maraming salamat po ulit sa inyo ha, sir. Hinahatid namin siya hanggang gilid ng kalsada. Nang makalayo na siya, napatingin ako sa bakery ni Daisy. Nakatingin din pala siya sa akin. Bigla akong nakaisip ng palusot. Nay, ibabalik ko pala yung bote ng soft drinks kahapon saka bibili na rin ako ng tinapay para baon mamaya. Ikaw, Abner ha? Ang aga-aga pa para makipagdaldalan. Hala, bilisan mo. Maligo ka na para makapag-almusal tayo. Baon-baon ka pa dyan. Mabilis lang, Nay. 5 minutes. Hi Daisy. Pasensya na, di na ako nakabalik kagabi. Yung isang kasama kasi namin, sumama yung pakiramdam eh. Nabati raw. Eto na pala yung mga bote kahapon. Uy, Abner, anong binibili namang Ikoy sa inyo? Si Sir Ikoy. Kilala mo pala siya? Uy, pang-8 bili na niya ng lotion sa amin ah. Nagustuhan daw sa kanila. Siya nga mismo gumagamit eh. Ikaw ba? Gusto mo rin sumubok? Papautangin pa kita kahit 50 lang down. Di ako mahilig sa lotion. Katapan magpahit. Pero grabe si Mang Ikoy talaga bumibili sa inyo? Oo, tiba-tiba nga kami ni nanay sa kanya eh. Bawing-bawi na yung takot namin nung hinabol kami ng aso. Hinabol kayo ng aso? Saan? Kailan niyo pa nakilala si Mang Ikoy? Isang araw pa lang. Hindi nga kami nakauwi kasi natakot kami. Buti, tinulungan kami ng mga sundalo. Tsamba lang talaga. Tapos si Mang Ikoy, kahapon lang namin nakilala pero 2 beses na bumili. 3 tapos 5 ngayon. Hey Abner, mag-iingat kayo sa lalaking yun Taga-katutubo kasi yun eh. Ha? Doon sa sinasabing lugaran ng mga aswang? Hindi yata. Sabi nga niya hindi siya dumadaan doon eh. Naku, huwag kayong maniwala. Lalo na nakakita na kayo ng aso. Yung sinasabi ko kahapon, korkor na nagaan yung likantro, sila yung mga aswang na nagiging aso. Ha? Anong kinalaman ni Sir Ikoy doon? Basta, kapag nakakita na kayo ng ganon, namamarkahan na raw kayo. Isang araw babalikan kayo nun. Nananakot ko lang eh. Pero okay na rin. Hindi na kami babalik sa boundary.
Nagpalit na kami ng area. Sa looban na lang kami mamaya. Doon ka rin ba? Oo, buti pa dun. Basta binabalaan kita ha. Magdala kayo ng panlaban. Asin? Bawang? Pwede rin. May pangontrabate rin kami. Luya na nakaperdible sa damit. Dagdagan nyo pa. Ganito na lang. Hiramin mo yung buntot pagi sa bahay mamaya. Yero ang bubong malapit sa tulay. May kawayanan. Doon si Lola Panadero. Hindi yung tatanggi. Grabe naman, manghihiram talaga ako. Lantik kang Abner ka! Porket kakaunti lang ilala ko, magbubulakbol ka na? Ay, galit na naman si nanay. Sige Daisy ha. Salamat sa babala at sa pag-aalala. Tumawid na ulit ako. Nahampas pa ako ni nanay sa likod dahil sa inis niya. Nakaligo na kasi siya, pero ako nakapantulog pa. Ngingiti-ngiti lang ako sa kanya noon, pero ang totoo, tinatago ko lang ang pag-aalala ko. Siyempre, ayokong ipakita kay Daisy na takot ako sa mga sinabi niya. Nag-alangan din ako kung ikukwento ko yun kay nanay. Mas pinili ko na lang na itago para hindi na siya mag-alala. Konti lang ang naibenta naming produkto sa looban. May napautang pa kaming kapitbahay ni na Daisy, pati ang lolo niya. Kaya alam kong sa susunod na buwan ay babalik ulit kami ni nanay sa lugar. Dala ang buntot pagi, bumalik kami sa boarding house bandang 4:00 ng hapon. Maraming tao sa bakery kaya hindi na ako nakatambay. At dahil nakakota ulit kami ni nanay, masarap ang tulog kinagabihan kahit pagod. Nang sumunod na araw, Uy, Sir Ernie, kamusta po? Anong binibili niyo, sir? Oh, ikaw pala Abner. Di pa kayo nakakauwi ng syudad? Hindi pa po, sir. Mga 2 araw pa siguro kami rito. Kamusta po kayo? Si Sir Magno? Nako, naalala ko yung enkwentro niya sa aso. Ang lupit nun. Idol ko na yun, legit. Anong enkwentro sa asong sinasabi mo ha, Abner? Ha? Ay, naku, ano kasi sir? Hindi po ba nagkwento si Sir Magno sa inyo? Kung walang kinalaman sa misyon, hindi yan nagkukwento. Kaya sige, ano ba yung tungkol sa aso? Nako po, sir. Kayo na lang po siguro magtanong sa kanya. Baka kasi hindi niya rin kinuwento kasi ayaw niya na may makakaalam. Huwag kang ganyan, Abner. Hindi pwede sa akin yung pamisteryo. Saka ito, yung gamot na binibili ko, allergy meds at penicillin kay Sir Magno to. May sugat siya sa leg na parang ayaw gumaling. Hala, sir, baka may rabies yung aso na naka-enkwentro niya nung gabing nandun kami. Naku, kawawa naman si Sir Magno niyan. Anak ng, sabi ko na nga ba eh. Baka hindi lang simpleng sugat yun gaya ng sinasabi nila. Sir, wag niyo naman sabihin na ako yung nagsabi ha. Naku, baka hantingin ako ni Sir Magno niyan. Huwag kang maglala. Hindi makakarating sa kanya na nagkita tayo at may sinabi ka. Sige, alis na ako. Ingat kayo dyan ha. kasama ng 2 pang sundalo, umalis sila. Nagmadali naman akong bumalik sa boarding house. Mabuti na lang at hindi ako nakita ni Daisy na abala sa pagdi-display ng tinapay. Si nanay ang naisip kong kausapin, imbes na siya. Nay, paano po kaya kung makaengkwentro tayo ng aswang habang nandito tayo sa nayon? Oh, diba? Yan ang napapala mo. Kakadaldal mo dun sa bake shop, ha? Kasi naman, paano po kung yung aso palang humahabol sa atin nun? Aswang pala talaga. Kita nyo naman kung tumingin, diba? Tapos sabi pa ni Sir Ernie, di gumagaling yung sugat ni Sir Magno sa leeg. Baka dahil dun sa asong yun. Baka naman may rabies lang talaga yung aso, ano ka ba? Paano po kung namarkahan na pala tayo ng aswang, Nay? Ang sabi pa kasi ni Daisy, taga-katutubo raw si Sir Ikoy. Tumigil ka nga rin, bata ka. Ang laki-laki ng naitulong ng tao. Tapos kung ano-ano pang iniisip mo. O siya, sigaw ka na lang dyan ng special offer mo. Pasensya na po, Nay. Napag-isipan ko lang naman po. Sa halip na mag-alala ka, maghanda ka na lang kung talagang natatakot ka sa aswang. Sige po, doon ako sa tindahan, Nay. Ate, special offer po. May pabango, lotion at pampahid sa sakit ng katawan.
Pwedeng cash, pwede ring utang. Mag-down lang po kayo. O kung gusto nyo po, pwede rin barter. Bawang tsaka asin, okay lang. Sineryoso ko talaga ang paghahanda para sa aswang. Unti-unti na kasi akong nakakaramdam ng takot na hindi ko na maitatago pa. Paano naman kasi? Palala ng palala ang mga kwentong naririnig ko. Pagkatapos ng sumunod na araw, biglang nagkagulo sa sentro. Ano ba to? Bigla na lang nagkalat yung mga tigdas dito sa dayon. Tapos yung mga opisyal ng barangay parang walang ginagawa. Nako, hindi tigdas yan. Sakit yan ang pinapakalat ng mga aswang. Kasi malapit na ang kabilugan ng buwan. Yung mga aswang sa katutubo, magpaparami na naman ng lahi. Anong sinasabi mo, matanda ka? Totoo ba yan, ha? Oo, totoo yan. Nakatakda yan sa propesiya ng mga babaylan. Doon pa. Nay, paano na yan? Hindi tayo makakapaglako ngayon. Malamang pati sa mga susunod na araw. Umuwi na lang kaya tayo sa syudad. Kumalma ka, anak. Huwag kang nakikinig sa dalawang yan. Kita mo nga, hindi sila magkasundo. Puro haka-haka lang yan. Pero Nay, sigurado isa sa kanila nagsasabi ng totoo. Hindi kakalat yung kwento kung walang pinanggagalingan. Kumalma ka, Abner, pwede ba? Hintayin natin kung anong sasabihin ni manager. Abner, hindi rin kayo nagtinda ngayon Dahil ba dun sa kumalat na tigdas daw? Daisy, ikaw pala. Hindi ka rin nagbukas dahil sa tigdas? Hindi Hindi ako pinayagan magtrabaho ni Lolo. Ineng, hindi ka na rin dapat gumagala kung ganon. Dito pa naman sa sentro ang daming tao. Inutusan lang po ako ni Lolo na bumili ng pansahog sa isda. Nakikibalita na rin po. Kaya napadaan po ako rito sa inyo. Kayong mga nandito, huwag kayong pakampante. Tigdas-tigdas lang daw. Pero ang totoo, nangyayanggaw na yung mga korkor sa katutubo. Lo, sigurado po ba kayo sa sinasabi nyo? Hay nako, nag-iingat kayo sa paniniwala sa sabi-sabi. Health center na nga nagsabi. Tigdas daw yung kumakalat. Paano mo ipapaliwanag na yung mga dati nang nagkatigtas, tinubuan ulit ha? Minsan lang sa buhay yan dapat, baka hindi mo alam. Mawalang galang na po. Magandang araw. Kung maaari po sana, huwag muna tayong masyadong magkumpol-kumpol. Alam niyo rin naman po yung problema ngayon. May nakakahawaan ng sinasabi nilang tigdas daw. Ayan ha, sundalo na mismo nagsabi. Tigdas ang kumakalat. Sige sir, aalis na ho ako sa kumpol na ito ha. Ako rin mga sir, aalis na. Pero hindi talaga ako naniniwala na tigdas yan sir. Pasensya na talaga. Hindi kayo naniniwala? Kung ganon, hindi kayo pwedeng umalis tatang. Ayan kasi. Huli ka tuloy, matanda ka. Bakit naman ako hindi pwedeng umalis mga sir? Kasalanan na ba ngayon yung hindi basta-basta naniniwala kung wala akong nakikitang pruweba? Kumalma lang muna kayo tatang. Hindi namin kayo aanuhin. Mga sir, buti nandito kayo. Yan nga pong pinag-uusapan namin. Ano ba talaga? Tigdas ba o hindi yung kumakalat ngayon? Sir Magno, kamusta po? Ayos na po ba yung leeg nyo? Banang Esme, Abner. Gusto sana namin makausap kayong dalawa. Ikaw, Ne, pwede ka nang umuwi. Pinapauwi niyo na ako, sir? Hindi niyo po ako kakausapin? Marami rin po akong alam, promise. Dito pa kasi ako sa bakery nagtatrabaho. Kaya ang dami ko pong nasasagap. Ikaw pala yung sales girl. Di ba lolo mo yung panadero? Tapos dun sa may tulay at kawayanan sa looban yung bahay nyo? Yes, sir. Doon nga po. Alam niyo na pala Bumibili kami ng pandesal sa inyo madaling araw pa lang kaya alam namin. Kaya pwede ka na umuwi. Pupuntahan ka na lang namin dun kung kailangan ka namin. Pero sir, bakit sila... Huwag ka nang makulit, Ne. Sige na Daisy, umalis ka na muna. Huwag ka mag-alala. Sasabihin ko sa'yo kung ano yung pag-uusapan namin. Sigurado ka dyan, Pagkaalis ni Daisy, niyaya kami nila sir sa barangay hall. Nandun ang kapitan
Mga konsehal at tanod nakapaligid sa amin. Nay, anong nangyayari? Bakit parang ang sama ng tingin nila sa atin? Hindi ko rin alam anak, pero huwag kang matakot. Mabait sa atin ang mga sundalo. Sigurado akong hindi tayo mapapahamak. Base sa mga impormasyong nakalap namin, lumalabas na posibleng galing sa mga special offer products na binibenta nyo ang pinanggagalingan ng malatigdas na sakit na kumakalat ngayon. Ano po? Paano nangyari yun, sir? Matagal na namin ginagamit ang mga produkto namin. Wala naman kaming naging problema. Nay, dapat si manager ang kaharap nila. O di kaya si Ate Matit. Assistant siya ni manager, di ba? Narinig kita, Abner. Pero base sa ulat, kayo ang mismong pinagbilhan ng mga produktong tinutukoy. Hindi ang iba niyong kasama. Kaya kayo ang kailangan namin kausapin. Diyos ko naman, sir. Pati po mga kasamahan ninyo bumili rin ng produkto namin. Tinubuan din ba sila ng tigdas? At kung totoo ngang may problema, iharap ninyo sa akin na nagsumbong. Gusto ko ring marinig ang paliwanag niya. Pasensya na, Manang. Natatakot ang taong yun na umarap sa inyo. Pero sir, hindi po pwedeng ganito lang. Masisira po yung kumpanyang pinagtatrabahuan namin. Ano kayo naggagawin nyo, sir? Basta nyo na lang ba sila huhulihin? Hindi pwede yan. Ako ang magpapatunay na hindi tigtas ang sakit na yan. Mawalang galang na po, Tatang. Sino po ba kayo? Pasensya na, hindi po namin kayo kilala. Hindi rin po kayo bagay ng monitoring namin. Ako si Dikoy, manunugis ng aswang at albularyo na rin. Tatang Dikoy, sige, paano niyo mapapatunayan na hindi tigdas kundi kagagawan ng mga aswang ang nangyayari? Samahan niyo ako sa sitio Katutubo sa kabilugan ng buwan. Doon magtitipon ng mga nayanggaw na aswang sa pamamagitan ng sakit. Hindi ko kakayanin mag-isa ang sumugod sa kanila. Sasama ako. Hindi ko hahayaang sirain nila ang produktong pinagkakakitaan namin, ano? Ano sila? Sinuswerte? Sasama rin po ako, Nay. Ano sa tingin niyo, sir? Pagbibigyan ba natin sila kung tutuusin? Legal naman ang gagawin natin kung sakali. Sige, sasama ang grupo namin kung totoo ang sinasabi mo, Tatang. Tignan natin. Pero hindi tayo maghihintay ng kabilugan ng buwan. Pupunta tayo ngayon din. Ngayon mismo, sir. Wala tayo makikitang ebidensya sa ganitong oras. Magtatanghali pa lang. Tatang, sa tingin niyo ba, kung totoo yan, magpapahuli sila sa atin? Tama si Teniente. Hindi tayo pupunta para makipaglaban o manghuli. Susuriin lang natin ang paligid, maghanap ng clue at ebidensya. Sa totoo lang, kahit kami hirap makapasok sa sitio Katutubo. Parang ang mga tao ron, masyadong palaban kahit maayos naman ang approach. Ganyan talaga ang mga korkor, sir. Dalawang anyo, sobrang palakaibigan pero pwedeng sobrang mabangis. Lalo na kapag nasa anyong likantro sila, pag-atake ang hanap. Nagkatinginan kami ni Sir Magno. Ganon din si Sir Ernie. Naghintay lang naman ako na sila ang mauunang magbukas tungkol doon. Pero wala rin. Kahit si nanay ay wala ring imik. Hindi ako sigurado kung naaalala niya o hindi ang kwento ko. Minsan kasi, akala ko nakikinig siya pag nagkukwento ako. Pero madalas, hindi. Lalo na kung sa una pa lang ay hindi na siya interesado. Walang nagawa si Lolo Dikoy kundi ang pumayag na pumunta kami sa sitio Katutubo ng ganung oras. Sa daan ay may nakasalubong kaming paika-ikang lalaki. Balot na balot ang katawan nito, maging mukha. Pero parang namumukhaan ko siya. Sir Ikoy? Si Sir Ikoy nga, anak. Yung lakad niya kasi. Teka, ako nang kakausap. Sir Ikoy, kumusta? Aba, balot na balot yata kayo ah. Naglasing na naman ba kayo kagabi? Ako nga, Manang Esme. Hindi ako lasing. Ang totoo, tinamaan ako ng tigdas. Tinamaan ka rin? Hindi naman dahil sa lotion, di ba? Sino yan, Manang? Sir, customer namin to sa lotion at may tigdas din daw siya. May tigdas? Lumayo kayo kung ganon. Ikaw, Esme, alis dyan. Teka! Distansya muna tayo sa isa't isa, pakiusap. Sir Ikoy, kung totoo ngang may tigdas ka,
Sa tingin mo ba, sa lotion mo nakuha? Ayoko magsalita ng masama tungkol kay Manang Esme at sa anak niya. Mababait sila pero... Oo, sa lotion namin nakuha tong tigdas. Kami at 10 kong kamag-anak, nagkaganito kami. Nay, okay na kayo? Matutumba na yata kayo. Diyos ko, anak. Paano na to? Baka makulong tayo dahil dito. Manang Esme, pasensya na talaga. Hindi ko kaya magsinungaling pero... Sir, may magagamot daw sa sitio Katutubo. Sabi nila, kaya raw gamutin tong sakit na to. Manggagamot? Kung ganun, mapapagaling niya agad yung mga nagkasakit? Sandali, albularyo rin ako. Marunong din ako manggamot. Teka, pwede ko bang makita ang balat mo, Iho? Po, pero nakakahawa po ito eh. Kung gusto nyo, sumama na lang kayo sa akin doon sa manggagamot para makita nyo rin yung iba pang pasyente. Teniente, ano sa tingin nyo? Ang iniisip ko, pag sumama tayo ron, baka magkahawaan lalo na kung maraming tao. Iho, oo nga naman. Lalo lang magkakahawaan kung sasama pa kami sa inyo. Kaya... Hoy tatang, ano ba? Ba't yung inablot yung balabal ko? Hindi tigdas to, sir. Kilala ko itsura ng tigdas. Maniwala kayo. Tigdas to, sabi ko. Sandali. Sandali lang. Huwag tayo magkagulo rito. Ikoy, tama? Oo po sir. Ikoy po. Palayaw yan ng Eriko. Sige, Ikoy. Sasama na lang kami sa iyo dun sa sinasabi mong manggagamot. At ikaw naman tatang, dahil hindi ka naniniwalang tigdas to, sa barangay ka pumunta. May doktor na darating bukas para magsuri. Pero tutuloy kami sa sitio Katutubo para makita ang sitwasyon doon. Ngayong may kasama na tayo sa pagpunta, baka hindi na sila magmatapang. Ako nang bahala sa pagpasok niyo sir. Hindi lang talaga sila pala kaibigan sa hindi taga-nayon. Sige, hindi na ako sasama. Total, hindi naman kayo nakikinig sa akin. O kayo mag-ina, sasama pa rin ba kayo sa kanila ha? Sasama kami, tatang. Umaasa akong magagamot sila sa lalong madaling panahon. Ayokong humantong pa sa... Baka makulong kami. Ay, Diyos kong mahabagin. Huwag naman po sana. Pasensya na po, Lo. Kung nasan si nanay, doon din po ako. Walang nagawa ang matanda. Ang taong pinakagustong makapasok sa Katutubo at mukhang maraming alam, pinaiwan dahil hindi nagkasundo. Ako naman, kahit may parte ng utak ko na naniniwala kay Lolo Dikoy, si Sir Magno pa rin ang pinili kong samahan dahil pakiramdam ko ay may kakaiba sa kanya. Para bang may alam siya na hindi sinasabi kahit sa mga kasamahan. Kasama si Sir Ikoy, nakapasok kami sa sitio Katutubo. Kapansin-pansin agad ang nakakatakot na pakiramdam. Pagtapak pa lang sa arko na may nakasulat na pangalan ng lugar. Dagdagan pa ng matatalim na tingin ng mga katutubong nandun. Nagsilabasan sila sa kani-kanilang kubo nang makita kami. Huwag niyo na lang silang pansinin. Hanggang tingin lang yung mga yan. Dito tayo. Nasa likod lang ng kubo ni Nana Binday. Mukhang kilalang kilala ka rito, Ikoy ah. Ganun talaga sir. Kung lumalapit sila sa akin kapag may mahirap silang inuutos. Mahirap na inuutos? Paano mo nasabi? Yung mga ninunuko kasi, dating alalay ng manggagamot ng mga katutubo. Mas kabisado ko yung galaw at pangangailangan sa gubat, kaya sa akin na lang sila nag-uutos. Pero hindi ka katutubo, tama? Hindi sir, malapit lang talagang pinanggagalingan namin sa kanila. Parang sundalo at rebelde. Magkaiba pero may nagiging magkaibigan kahit salungat ang paniniwala. Oo, may punto ka. Ibang klase pala kayo, Sir Koy. Akala ko puro paglalasing lang yung alam nyo eh. Parte na ng sistema ko yung pag-inom. Pero kahit lasing, alam ko pa rin ang ginagawa ko. Sa totoo lang, mas may pakinabang pa nga ako pag lasing eh. Sana lahat ng naglalasing may pakinabang. Hindi gaya ng asawa ko. Namatay na nga sa pag-inom, nag-iwan pa ng mga bayarin. Nandito na tayo. Ayan, si Nana Binday. Mukhang hinihintay na tayo. Nay, yan na yung manggagamot? Parang yung matandang kausap ni Lolo Dikoy kanina sa sentro ha. Nagpalit lang ng damit at nag-ayos ng buhok.
Ano ba yung pinagsasabi mo? Tumahimik ka muna, pwede? Magandang araw po sa inyo, Nana Binday. Kayong mga sundalo talaga. Naghahanap pa rin kayo ng paraan para makapasok sa komunidad namin. Pasensya na po, Nana. Ang hangarin lang namin ay makatulong sa oras ng pangangailangan. Kaso wala talagang gustong maniwala. Pagkaiba kasing paniniwala natin, iho. Ang hinihiling lang namin, respeto. Hindi yung basta na lang kayo naniniwala sa mga sabi-sabi. Naiintindihan namin yan. Kaya nga lumapit kami para marinig din ang panig nyo. Hindi lang umasa sa kwento. Siya. Umupo kayo rito. Pag-usapan natin ng maayos ang pakay ninyo. Sa tapat ng pangunahing pintuan ng kubo, may terasa na may magkabilang mahahabang upuan na gawa sa tabla. Sa isang panig na upo sina Nana Binda at Sir Ikoy. Sa kabila naman, sina Sir Magno, Sir Ernie at si Nanay. Nasa likuran nila kami, kasama ang iba pang sundalo. Pasimple kong tinitingnan ang paligid. Maging ang loob ng bahagyang nakapinid na pinto. Pero sa pagitan nun, napapatitig ako sa manggagamot. Malatigdas lang naman sa tingin ko ang sakit sa balat na yan. Reaksyon sa pampapahid na ginamit ninyo, Ikoy. Ibig sabihin, hindi talaga tigdas? Posibleng allergy lang? Mukhang ganun nga ha. Hindi sanay ang ibang taga-gayon. Gaya ni na Ikoy sa ganung pampahid. Kaya nagkaroon ng iritasyon at nagkahawaan. Kung ganon, may paraan ba kayo para magamot yon? Meron! Maglaga lang ng dahon ng bignay. Ipaligo sa may sakit at gagaling yan. Ay, Diyos ko, salamat naman. Sir Ikoy, baka allergy lang talaga yan. Sundin niyo na lang po yung payo ni Nana, ha? May darating din na doktor bukas, Ikoy. Mas mabuti pa rin magpatingin ka sa sentro. Yan ang hirap sa inyo. Ang dami ninyong tanong. Sasagutin ko o tapos sa huli, magtatanong pa rin kayo sa iba. Pasensya na po, Nana. Ganun lang talaga proseso namin. Kinukumpara muna bago magdesisyon. Hindi pwede sa akin yung ganyan. Kung ganun lang din naman, mas mabuti pang umalis na kayo. Baka masisi pa ako pag may nangyaring masama sa inyo. Nana, naniniwala po ako sa inyo. Sir Ikoy, sundin mo na lang po ang sinabi ni Nana. Hindi naming intensyong bastusin kayo, Nana. Kailangan lang talaga naming siguruhin ng lahat. O nga pala, maganda ang marka sa pinto nyo. Simbolo ba yan ng samahan? Wala kang karapatang magtanong, sundalo ka. Alam ko na. Ginamit nyo lang si Ikoy para makapasok at magmatyan dito. Nagkakamali kayo. Wala kayong makukuha sa amin. Umalis na kayo! Sige ho, Nana. Alis na kami. Mukhang pati alaga nyo sa likod, galit na rin. Anong klaseng hayop po ba yun? Bastos kang sundalo. Huwag mo lang alamin kung ano ang alaga ko. Baka hindi mo kayanin. Mga peste kayo. Ang peste po, Nana, yung walang silbi. Ang mga salot, sila ang pinupuksa. Sir, tama na po. Umayos kayo. Ako yung mapapahamak dito eh. Tara na, umalis na tayo. Nay, tignan niyo yung mata ni Nana. Parang naniningkit. May itim na usok pa. Ano na naman pinagsasabi mo? Tumahimik ka. Halos ipagtabuyan kami ng manggagamot noon. Narinig din yata ng iba pang kasamahan ang sinabi namin. Sumunod pa ang iba sa arko at kulang na lang ay lumapit at manunggab. Kaya namagitan na si Sir Ikoy. Nakikinig naman sila pero dahil sa nangyari, hindi kami pinayagang umuwi ni Sir Magno. Sa halip, dinala nila kami sa kampo. Sir, anong gagawin niyo sa amin ang anak ko? Maawa po kayo. Pauwiin niyo po kami sa boarding house.
Pasensya naman ang Esme. Dito muna kayo hanggang hindi pa malinaw ang lahat. Sir, huwag niyo po kami sasaktan. Wala po kaming kasalanan, nagtatrabaho lang po kami. Alam ko yan. Sarge, papuntay mo dito si Tatang. Yes sir, sandali lang. Si Lolo Dikoy po ba yun? Nandito rin po siya? Oo, katulad nyo, dito rin muna siya. Anong ibig sabihin nito, sir? Binibihag niyo ba kami? Diyos ko, maawa kayo. Wala kaming kasalanan. Nay, wala namang sinabing bihag tayo, di ba? Sir? Hintayin muna natin si Tatang para maipaliwanag ko ng buo. Naniniwala ako noon na walang gagawing masama si Sir Magnus sa amin. Simula nang makita ko siyang nakipaglaban sa aso noon, buo ang tiwala ko sa kanya. At hindi nga ako nagkamali. May plano pala siya. Simula nung gabing nakaengkwentro ko ang aso, alam kong may mali na sa katutubo. Pero alam ko ring hindi paniniwalaan ng itaas ang ganitong impormasyon. Mabuti na lang, nandito si Tatang. May alam siya sa mga aswang. Sa wakas, may kakampi rin ako. Ibig sabihin ba, makikipaglaban din kami sa mga aswang? Diyos ko, hindi ko pinangarap yan. Huwag kayong mag-alala, kami ang lalaban. Kailangan lang namin ng tulong nyo. Hindi to pwedeng malaman ng marami. Tatang, yung plano mo sa kabilugan ng buwan, yun ang susundin natin. Sir, kung makakausap yung manager namin, sasama rin sila. Kung ginamit lang kami ng mga aswang, hindi kami papayag na hindi makaganti. Yung kaibigan ko sa bake shop at lolo niya. Sir, sasama yun. Ikinuwento ko rin sa kanila ang mga napuna ko noon, lalo na kay Nana Binday. Tama nga ang kutob ko. At ikinasa nga ang planong pagsugod sa Sitio Katutubo sa kabilugan ng buwan. Kaya lang, hindi na yata nakapaghintay pa ang mga halimaw. Sila na mismo ang sumugod sa kampo. Nasaksihan ko yon nang sumilip ako sa siwang mula sa kusina. Kakain na sana kami ng hapunan noon. Diyos ko, anak. Anong nangyayari? Nay, nagkakagulo sa labas. Parang hayop pang binabaril ng mga sundalo. Anak na, mga unlaon yan. Mataas na uri ng siping. Alaga ng mga korpo. Nay, si Sir Magno pupunta rito. Tatang, kailangan namin ng tulong mo. Natalo ng mga unlaon ng diwata na nagpoprotekta sa kampo. Nakapasok sila. Kanto, naniniwala ka pala ron. Oo, Tatang. Lumaki ako sa angka ng mga albularyong manunugis. Pero pinili ko maging sundalo. Akala ko, madadaan sa usapan ng mga nilalang na yan. Nagkamali ako. Kaya pala ang astig niyo, sir. Wala nang oras. Naubos na ang mga tao ko. Tutulong din pa ako, sir. May protection po kami. Anong protection, bata? May itim na luya kami. Bigay ng lola ko. Proteksyon naming mag-ina. Kung ganon, wala na tayong hihintayin. Labanan na natin sila. Bit-bit ang buntot pagi ng lolo ni Daisy. Lumabas kami kasunod ni Sir. Si nanay naman ay dala ang bag na ginagamit namin sa pag-i-special offer. Ang mga laman nun ay mga asin at bawang sa kalana na inilagay sa bote ng lotion. Gagawin niya yung parang spray. Sibat naman ang armas ni Lolo Dikoy. Pero alam kong hindi yun ordinaryo dahil kumikinang ang parang bakal na dulo nun na hugis diamante. Umanda kayo! Pupuksain namin kayo mga halimaw! Naunang sumugod si Sir Magno. Katulad ng unang beses ko siyang makita, napakaliksi ng kilos niya. Si Lolo Dikoy naman, tila baliwala ang katandaan. Nakipagpatintero siya sa isang kalaban at nakakatama rin siya. Ang astig nila. Ako kaya? O ano? Atake ka? Sige, lapit! Oh ha? Masakit no? Para ka bang pinalo ng nanay mo?
Nanay? Diyos ko! Hoy! Ano ginagawa sa nanay ko? Tigilan niyo siya! Ano ba? Anak, tulong! Aray! Huwag niyo akong hilahin ganyan! Nahahati ako! Ano ba? Lolo Tikoy! Sir! Si nanay, tulungan niyo ako! Hoy! Sabi na huwag niyo hilahin ang nanay ko! Ayaw niyo pa rin tumigil, ha? Umahabol ako sa dalawang nilalang na magkasamang hinihila si nanay habang sumisigaw. Panay ang hataw ko ng buntot pagi sa kanila. Pero parang baliwala lang. Hindi rin sila ganun kabilis tumakbo. Naiwan ang bag ni nanay. Dali-dali kong dinampot ang bote ng lotion at pinagbabato ko sa mga unlaon. Nababasag ang mga yon at kumakalat sa katawan nila ang laman. Nang umabot na kami sa barbed wire na bakod. Hoy! Huwag niyo dalhin ang nanay ko! Tumigil kayo! Anak! Tulong! Tulungan mo ako! Bitawan niyo siya, mga halimaw kayo! Pagkasabi nun, mabilis na nilundag ni Lolo ang distansya ng bakod. Natusok niya ang isa sa mga kalaban at malakas itong umangil. Natigilan naman ang isa. Akala ko matatakot na siya. Pero may dumating pang isa nilang kasamahan. Ang asong aswang. Pero biglang, nag-anyong taong aswang naman. At ipinagmayabang mo pa na kaya mo maglikantro, ha? Ako nang bala sa kanya, Tatang. Wala na kayong makakawa. Bibihagi ko na tong babaeng to. Bitawan mo siya! Ako ang harapin mo. Hoy, aswang! Bitawan mo ang nanay ko! Ito sa'yo! Walang epekto yan sa akin. Sa akin na ang babaeng to. Yayagawin ko siya. Napakahusay niya maglako. Diba-diba kami sa kanya. Hindi mo yan gagawin sa nanay ko! Sinubukan pa naming umakyat sa bakod para habulin ang aswang. Pero napakabilis niyang naglaho sa dilim. Masukal na ang bahaging yon, kaya hindi namin malaman ang daan. Napaiyak na lang ako sa kawalan ng pag-asa. Sinisisi ko ang sarili ko dahil kung hindi ko tinuon ang pansin ko sa pakikipaglaban, nakita ko sana kaagad ang nangyari kay nanay. Kinuha nila ang nanay ko! Ano nang gagawin ko? Huwag ka magalala po. Iligtas natin ang nanay mo. Pero paano, Polo? Hindi natin alam kung saan siya dinala. Malalaman natin. May liligtas natin si Manang Esme. Halika, sumama kayo sa akin. Saan tayo pupunta, sir? Basta, sumunod lang kayo. Nagpunta kami sa tent ni Sir Magno. Sa daan, nasalubong namin ang mga sugatan. Inaasikaso sila ni Sir Ernie na parang baliwala ang sakit. Pagpasok, isinara agad ni Sir ang tent. Dito muna tayo. Aba iho, sundalo ka nga ba? Para mas kumpleto pa ang gamit mo bilang albularyo kesa sa akin, ah. Sabi ko na sa inyo, nasa lahi namin. Walang nakakalam nito rito maliban kay Sarge Ernie. Kaya pala mga dahon ng halamang gamot ang gamit niya sa labas. Sa'yo pala galing. Oo. Sir, paano niyo malalaman kung saan dinala si nanay? Habang tumatagal, mas kinakabahan po ako eh. Huwag kang magalala. Makikita natin siya ngayon din. Mula sa ilalim ng kama, may kinuha siya na isang hindi kalakihang kawa. Nilagyan niya yon ng tubig at mula sa bag nito ay may inilabas itong maliit na pulang bote. Binuksan niya ito at pinatakan ang tubig. Kumuha ito ng kapiraso ng papel sa ilalim ng unan. May nakasulat doon at binasa niya yon. Pagkatapos ay inilubog niya yon sa tubig. Lumabo ang tubig nung una hanggang sa unti-unting luminaw at may nabuong tila hugis ang natunaw na papel.
tattoo ni Mang Ikoy, sir. Magulo, di maintindihan. Ganyan din ang marka sa pinto ni Nana Binday. Kung ganon, hindi posibleng aswang si Ikoy. At hindi basta-basta. Mataas ang katungkulan. Katungkulan po? Kaya walang gumalaw sa atin sa sitio Katutubo. Isa siya sa kanila at kinatatakutan. Ang may ganyang simbolo, kanang kamay ng liter. At ang bahay na may marka, bahay ng liter. Ibig sabihin, si Nana Binday ang leader. Si Ikoy ang kanang kamay niya. Sir, may ililigtas po ba natin si nanay? Oo po. Hindi nila siya gagalawin hanggang kabilugan ng buwan. Doon nabubuo ang pinakamalakas na yanggaw. Isang gabi, kulang na lang, maglupasay ako sa pag-iyak. Pero pigil na pigil ko. Kailangan kong mag-ipon ng lakas para sa pagliligtas kay nanay. At nang sumapit ang gabing yun, ramdam ko na magiging matagumpay kami. Sa tulong ng lolo ni Daisy, may binagtas kaming daan. Mula sa kakahuyan na malapit sa kuta ng mga aswang sa sitio Katutubo. Doon ko rin napagtanto na ang mga tao sa sentro at sa iba pang bahagi ng nayon handa rin sa pakikipaglaban. Hindi lang sila nagkakaisa na suungin ang kuta ng mga katutubong aswang dahil walang naglalakas loob. Ang ginagawa nila, pawang pangdepensa sa sarili, sakaling atakihin ang mga bahay nila. Laking pasasalamat nila na nandun ang mga sundalo sa pangunguna ni Sir Magno. Mapupuksa ang kasamaan ng mga kurkur at mababawi si nanay. Umanda kayo. Nakabang na sila. Hanggang dyan na lang kayo. Kung lalampas pa, mamamatay kayo. Bago kami mamatay, kayo muna ang mauna. Sugat! Wala nang inaksayang panahon. Pinunteriya kaagad ni Sir Magno ang aswang na si Sir Ikoy. Si Lolo Dikoy naman at Sir Ernie, nilinis ang daanan ko papasok. Ako ang nakatokang magligtas kay nanay, kung saan man siya naroroon. May panlaban din akong bago. Isang maliit na kutsilyo na gagamitin ko kung sakaling nakatali si nanay. Maamoy kaming lahat noon. Ang lotion na paninda namin, kinaluan namin ng dinurog na bawang, kalamansi at mahiwagang inorasyon ng lana ni Sir Magno bilang proteksyon. Doon sa nagkukumpulan! Tumabi kayo! Ito sa inyo! Tumabi! Tabi! Tulong! Abner, anak! Nandito ang nanay! Si nanay nga, nakatali siya sa poste. Napapalibutan si nanay ng mga katutubo. Ang iba, halatang hindi normal at naglalaway na sumasalubong sa amin at nakikipaglaban. Ang iba naman ay nakatulala o di kaya kinuyog ang poste at inaabot ang paa ni nanay. At sa likod ng poste pa lang yun, may mataas na patungan. Nandun si Nana Binday. Pigilan niyo sila! Kaunti na lang! Buo na ang buwan! Hoy matanda! Hindi mo gagawing aswang ang babaeng yan! Basta sundalo! Bakit di kita matalo? Simple lang. Hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Katapusan mo na! Hindi maaari! Huwag mo siyang patayin! Ah! Umabot na pala sina Sir Magno at ang aswang na si Sir Ikoy sa pakikipaglaban malapit sa amin. Kita ko ang mga sugat ni Sir Magno pero hindi kumukupas ang liksi nito. Napilitan na si Nana Binday na tulungan ang kapwa. Naroong mag-anyong aso sila at nilalabanan ang sundalo pero bumabalik sa pagiging taong aswang sa tuwing nahahagip ng punyal ni Sir. Sinugod din si Sir na mga unlaon pero tinulungan siya ng lolo ni Daisy at iba pa. Sige! Lapit pa kayo! Tumabi ka! Heto sa'yo! Ngayon na, Abner! Akitin mo na, bilis! Opo! Mabilis akong tumakbo.
Wala na kasing humaharang sa akin. Mukhang natakot ang ibang katutubo na makipaglaban o makialam pa. Madali kong napuntahan si nanay. Pero kinapos ako ng hakbang pagsampa ko sa patungan sa likod niya. Aray! Dito pa talaga. Mag-ingat ka, anak. Madulas. Ayos lang, Nay. Kakalagan ko na kayo. Baho ko na. Ikaw, ang bango. Nakakasok ka. Mamaya na yan, Nay. Uunahin ko to. O ayan, hawak kayo. Sa paa naman. Aray! Ang sakit! Sadali lang. Nay, nandito na ako. Ang sama mo! O heto, lunukin mo! Kitang-kita ko na may isinuksok si nanay sa bibig ng aswang. Sa biglaang kilos na yon, hindi nito napaghandaan ang sunod na mangyayari. Namilipit ito ng gusto hanggang sa bumagsak sa paanan namin. Natigil sa pakikipaglaban ang iba pang aswang, lalo na si Sir Ikoy. Hindi! Nana! Sumunod ka na rin sa kanya! Katapusan mo na, Korkor! Nagliwanag ng husto ang buwan sa sandaling yon. Pero imbis na magdiwang, nagsipagtakbuhan ang mga naroroong katutubo. Ang ibang nanatili sa anyong aswang ay tila nasusunog. Tulad ni Nana at Sir Ikoy. Umihip ang malakas na hangin at sa gitna ng maliwanag na kalangitan, pumatak ang ulan. Diyos ko, anong kababalagan to? Nililinis lang ng kalikasan ng mga bakas ng labanan. Titigil din yan maya-maya. Hindi naman pala lahat ng katutubo rito ay mga halimaw. Yung mga pumasok sa mga bahay at hindi nakipaglaban kanina, hindi sila katulad ni na Binday at Ikoy. Sila yung mga yayang gawin pa lang, Tatang. Katulad ko sana. Pero espesyal daw ako. Magaling sa special offer, sabi ni Ikoy. Buisit sila. Hindi ko pinangarap na magbenta ng gamot. Para sa pangyang daw nila. Mga halangang kaluluwa. Mga halimaw. Pero, Manang Esme, ano ba talaga yung pinakain nyo kay Nana? Kitang-kita namin yun ah. Bigla kayong pumihit habang tinatayo pa lang kayo ni Abner. Tapos, diretsong shoot sa bunganga niya. Oo nga, Nay. Nagulat talaga ako sa ginawa nyo. Ah, yun ba? Yung itim na luya ko kasi yun. Nung napadaos-dos ako sa poste, natanggal yata yung perdible sa bra ko. Mabuti na lang at matibay ang loob nyo, Manang Esme. Kasi sir, takot pa akong mamatay. Pero ang totoo, simula pa lang nung dinala nila ako rito, hindi na ako kumibo. Nagkunwari akong sobrang sama ng pakiramdam ko para alagaan nila ako. Buti na lang talaga ayos kayo, Nay. Hindi ko alam kung paano ko uuwi sa syudad kung wala kayo. Dumating ang mga taga-barangay, kasama si Daisy. Sila ang nakipag-usap sa mga natitirang katutubo sa lugar. Malaking pagbabago ang mangyayari sa nayong to. Lalo na rito sa Sitio Katutubo. May re-report na rin tayong positive result sa mission natin, sir. Mukhang gano'n na nga. Hoy, Abner, ikukwento mo sa akin lahat to Sigurado akong hindi magsasalita si Lolo. Tsaka na, Daisy, siguro. Mga 1 buwan pa kapag bumalik kami rito para maningil. Daya mo naman Pero sige, hindi kita pipilitin. Alam kong hindi biro yung pinagdaanan mo. Lalo nung tinangay ng korkorong nanay mo. Sinabi mo pa. Mabuti na lang talaga, ayos na siya. Ang totoo niyan, kalahating taon yata ang lumipas bago kami bumalik sa lugar. Medyo nagkatroma rin kasi kami ni Nanay dahil sa pinagdaanan namin. Ang nangyari tuloy, tinakasan kami ng iba naming pinautang. Ang pambawi nga lang, marami sa mga katutubo ang naging suki namin, partikular na mismo sa Sitio Katutubo. Labas-pasok na rin ang mga tao, pati na ang mga sundalo sa lugar. Dahil wala na ang mga matataas na leader ng mga aswang. Nadestino na si Sir Magno sa ibang lugar, kaya hindi ko na siya nakita ulit. Si Sir Ernie ang pumalit sa pwesto niya sa kampo.
kasalukuyan, pumupwesto kami ni nanay sa syudad, imbis na magbenta sa kung saang lugar at probinsya. Medyo may edad na rin kasi siya. Ako naman, nakapag-asawa na at nagkaanak. At dito po nagtatapos ang kwento ng aking Lola Esme at Tatay Abner. At nakalimutan ko pala, kasama rin nila dito si Nanay Daisy ko. Muli, ako po si Aster, lubos na gumagalang.